Tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga traffic violations ng mga public utility vehicles bukas. Pero may paglilinaw ang LTFRB kaugnay sa probisyon nito sa mga pampublikong sasakyan na out of line o yung tinatawag na kolorum. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si Attorney Mary Ann Salada, tagapagsalita ng LTFRB. Magandang umaga po, Attorney Salada. Magandang umaga rin po, Ms. Cara David. Ma'am, tuloy pa rin po ba yung pagpapatupad ng mataas na multa pagdating sa traffic violations? Bukas na po ito, ma'am, di ba? Opo, patuloy po yung effectivity niyan sa traffic violation. Pero nabasa po namin sa ilang pahayagan ngayon na meron po kayong advertisement na may isang provision daw po na suspended muna yung implementation ng mas mataas na na multa dito sa traffic violations, Opo. particularly yung out-of-line vehicles. Opo. Bakit po, ma'am? Ito po ay kinonsider po yung mga petisyon ng mga transport groups na i-rationalize po muna yung mga ruta po nila na nagiging dahilan kung bakit daw po sila nag-out of line. Considering na marami na pong improvements na nangyari sa daan, marami na mga bagong daan na nailagay na hindi naman update yung kanilang mga ruta. Ma'am, linawin lang po natin, itong tinatawag ninyo na out-of-line vehicles, iba po ito dun sa kolorum na tinatawag? Ang kolorum po kasi, yun yung wala talagang prangkisa. Aha. Itong mga out of line, ito yung may mga prangkisa, pero lumalabas sila doon sa linya nila na nakalagay sa prangkisa. Under sa Joint Administrative Order, nilump sila sa isang category as kolorum kasi marami dito sa mga out of line, makakuha lang ng prangkisa, sobrang layo naman ng kanilang pinagpapasadahan doon sa kanilang mga ruta na nakalagay sa kanilang prangkisa. So para na rin silang kolorum. Aha. So ang sinasabi ng transport groups kaya may ilang mga naga-out of line is because nagbago yung ilang mga kalsada or mga lansangan sa Metro Manila. May mga rerouting, may mga bagong improvements, like may mga bagong daan na mas convenient para sa mga pasahero. So kailan po malilift itong suspension na ito? Kasi it's also against policies itong out of line. Habang sinasaayos or nirarationalize ng mga ruta, 120 days lifted. After 120 days or hanggang October 17, okay, i-implement na yung provision sa kolorum against out of line. Okay, pero yung kolorum, yung provision natin, yung mas mataas na multa para sa mga kolorum, ito yung mga, linawin natin, yung mga walang prangkisa, ay i-implement pa rin po starting tomorrow? Oo. Okay. Yung mga transport groups po, ma'am, nagbabanta ng tigil pasada transport caravan bukas kontra dito sa mataas na multa sa traffic violations. Ano po magiging hakbang ng LTFRB kaugnay dito? Pag meron po silang mga ginawang paglabag sa kanilang Certificate of Public Convenience, sila po ipapatawag ng board at bibigyan ng karampatang parusa. Yung tigil pasada po, ma'am, ay ito po ay violation po? Opo. So, maaari bang matanggalan ng prangkisa itong mga transport groups na ito? Depende po sa kung ano po yung mapagdesisyonan ng board. Ma'am, ulitin lang po natin para sa kaalaman ng ating mga manunood, yung mga kolorum po na mga sasakyan, magkano po ang magiging multa starting tomorrow? Pag mga bus po, 1 million pesos. Yung mga mas maliliit, mga around 200,000 pesos po. So, 1 million para sa mga kolorum na bus at 200 pesos pataas? 200,000. 200,000 pesos pataas para doon sa mga mas maliliit na kolorum na vehicles. Maraming salamat po, Attorney Mary Ann Salada, tagapagsalita ng LTFRB. Thank you, ma'am.